mga kapwa ko PWD. Narito na ang programa para sa atin. May kasama ka. Ako si Kuya Carlo. Makakasama mo tuwing Sabado, alas 8:30 ng umaga. May kasama ka. Mapapakinggan dito lang sa 1116 DXAS, your community radio. Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines. FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat. This is your community radio, 1116 DXAS, communicating Christ in our world. Mga usapang pampamilya at mga usapin ng tamang pagpapasya. Abay, sasaan ka pa? E di siyempre, dito ka na makinig sa Family Matters. Isang mapagpalang umaga po mga kapatid at mga kaagapay. Good morning po sa ating lahat. Magandang araw sa ating mga ka-Family Matters, mga kaibigan at mga mag-asawang Pilipino saan man kayo naroroon. Welcome po sa Family Matters #Wednesday edition. Ang programang nagdadala ng pag-asa, inspirasyon, direksyon, saya at pananampalataya sa bawat tahanan. Ako po si Kuya Jerry. At ako naman po si Ate Love. Samahan nyo kami sa isang oras ng kwentuhang pang-pamilya. Ayan, kumusta ka ni Ate Love? At isang bagong buwan na naman sa month of April. Yes, alam mo Kuya Jerry, nasa April 1 tayo ngayong araw na ito. Nako, another month na naman ang ating tatahakin and mga challenges na naman sa ating mga mag-couples ang ating haharapin. Yes. Pero huwag kayo mag-alala mga kapatid at mga ka-Family Matters, lalong-lalo na sa ating #Wednesday edition, we got you po. Ayan, kaya makinig lamang tayo sa mga topics kasi napaka-interesting na mga pag-uusapan natin sa umagang ito, Kuya Jerry. Alam mo ba ang pagbuo ng malalim na koneksyon sa isang babae ay hindi lamang tungkol sa matatamis na salita o engranding mga regalo. Ito Kuya Jerry ay tungkol sa pag-create ng safe space kung saan ramdam niyang pinapahalagahan, nauunawaan at higit sa lahat, pinapakinggan siya. Oo, totoo yan at tama ka, no? Ang pagkatutong kumonekta sa emosyon sa isang babae ay isa sa pinakamahalaga, no, most rewarding at satisfying skills na maaari mong matutunan. Yes. Kaya naman no, pinapaganda at pinayayaman nito ang iyong mga relasyon. At nagbibigay ito ng pagkakataon para mas lalo kang lumago bilang isang tao. Yes, kaya naman sa umagang ito, Kuya Jerry, ay pag-uusapan natin ang ways to build an emotional connection with a woman mula sa marriage.com. Para ito naging continuation sa Women's Month na mga topic natin, Kuya parang Jerry. naihabol pa natin. Naihabol pa natin to. Kaya po, sa ating mga listeners, sali po kayo sa ating kwentuhan. Mag-text lang sa 0916-296-6625 o maaari kayo mag-comment sa ating Facebook page. I-click nyo lang ang 1116 DXAS, your community radio. Tayo po'y live na live sa umagang ito. Ikaw ba, Kuya Jerry, handa ka na sa ating pag-uusapan? Yes, handang-handa na po ako, Ate Love. At Yes. siyempre sa ating mga masugid na taga-subaybay. Yes, naku, siguradong sila din ay handang-handa na, Kuya Jerry, na pag-usapan itong ways to build an emotional connection with a woman. Naku, unang-una dito, Kuya Jerry, paano ba natin ma-build ang emotional connection? Kasi ito mga babae, we are known for napaka-emosyon. Yes. No? Napaka-emosyonal ng mga babae. No, konting mga kirot lang, mga ginagmay lang kay mga panghitabo. Ay, naku, Sensitive. ginadibdib na dayon na sa babae. Kaya sa ating pag-uusapan ngayon, ating tatalakayin kung ano ba yung mga paraan na maaari nating ma-build ang emotional connection sa isang babae. Ayan, number 1 dyan, Kuya Jerry, communicate well.
No? Makipag-usap ng maayos. Yes. Alam niyo mga ka-Family Matters, ang mabuting komunikasyon ay isang mahalagang elemento kapag nais mong bumuo ng emosyonal na koneksyon sa isang babae. Dito sa Family Matters, nako, inuulit talaga natin itong communication. Yes. No? Totoo. Ngunit, paano nga ba makakapag-usap ng maayos? How do we communicate well, lalong-lalo na sa isang babae? Yes. Sa madaling salita, Kuya Jerry, nais mong magkaroon ng maayos na palitan ng usapan kapag nakikipag-usap ka sa babaeng iyong kinagigiliwan. O yung Totoo yan. the woman that you're interested with. Yun bang hindi mo talaga sasayangin yung panahon, lalong-lalo na kapag ka nakikipag-usap ka sa babaeng mahal mo. Hindi mo talaga yan sasayangin ang panahon. Magagamit mo tong communicate well. Yes. Hindi mo kailangang dominahin o kontrolin ang usapan. Yes. Ngunit, hindi rin dapat na ikaw ay sobrang tahimik na walang maibigay na response sa kanyang mga tanong. No, yun bang kanang mura na pug nag-text ba nga, kumusta naman ka din ha? Mo yun na pug okay ra ko. Oo. Unya, nagunsa man ka karon, naglingkod ra ko. Inana ra mo iguro pug kamo tubag sa mga pangutana. Mura siya kung unsa ang isulti mao pa imong itubag. Yes. Alam Alam mo, mo, karang makuha ra jud ka murag unsa man ni siya wala may sumpay. parang nabuboard na parang, ay, makaboard man ni siya, oy. Pero, mas mainam pala na ang Yes. iyong pag-uusap ay may pantay na pagbabahagi ng mga tanong at sagot. Kana bang Yes. question and answer portion? Kana pangutanon ka sa girl nga, pangutanon kasi mo asawa, no nga, kumusta man nimo adlaw karon langga? O, di mang mutubag pug kag okay ra kayo, ikaw kumusta man unsa man imong gipambuhat sa inyong trabaho? Kana mag-build ka og communication sa imuhang partner. Makipag-usap ka sa kanya nang walang ibang distraction. Kagaya ng iwasan ng pagtingin sa iyong cellphone tuwing may tunog ito. Sometimes kay ma-distract ka ba nga while nagstorya mo sa imuhang misis, no? O, labi na pag busy kayo ni si mister, naalang gani natingog lang gani ang cellphone kinaay nag-text o na nag-chat, no? Ma-distract na dayon ka. So, iwasan pala natin yun at makinig tayo ng mabuti sa kanyang mga sagot. Especially kung siya na yung sasagot. No? Hindi yung si Mrs. nakikinig sa'yo, pero kapag ka si Mrs. na naman yung magsasagot, hindi ka na nakikinig. So, magkaroon ka ng, mag-pay attention ka din. Yes. Upang ipakita na nauunawaan mo ang kanyang sinabi. Yes. Maaari itong ulitin. No? Pwede mo itong ulitin. Like, gamit ang mga salitang, example lang mahilig talaga akong mag-hiking tuwing weekend. Yung mag-open topic ka ba? Yan na bang imog yung ipakita sa iya nga interesado ka. Let's say for example, nag-open topic si Mrs. nga kanang kabalo ka na mobiya niya ang naitabo sa amo sa school. So magpakita ka ng interest na ikaw ay or di kaya sa work. Magpakita ka ng interest na ikaw ay nasisiyahan, ikaw ay nakikinig, nag-pay attention ka talaga sa bawat detalye ng kanyang mga sinabi. Kaya naman makipag-usap ng maayos sa iyong partner. Yun bang, alam mo Kuya Jerry, dito sa ating hashtag Wednesday edition, ilang beses na nating tinalakay, no, na if your husband or your wife is talking, talagang yung full attention mo, ibigay mo. Pay attention and then bigyan mo siya ng full attention. Yes. Hindi lamang ito para sa mga misis, no? Pati din, i-apply din natin to sa ating mga mister. Yun bang give and take. Kung gusto mo na pakinggan ka ng iyong mister, ikaw din misis, kapag may sinasabi ang si mister sa'yo, magpakita ka ng interest sa kanyang kinukwento. Yes, totoo. Yan ang unang punto, Kuya Jerry, to build an emotional connection. Communicate well. Yes, totoo yan, Ate Love, no? Yan ay isa sa pinakamahalaga na paano tayo makipag-communicate sa ating mga partner. Yes. Ayan, at dito na tayo sa ating pangalawa, Ate Love, itong sinasabi dito na share who you really are. Kumbaga, ibahagi kung sino ka talaga bilang isang tao. Yes. Alam mo, Ate Love, sa ating mga masuking taga-subaybay naman, no? Ang sabi dito, gusto mo bang malaman kung paano kumonekta sa mga babaeng totoo rin ang pagkatao? Siyempre, tinuod yun na kay sa uyab pagani, no? Gusto yun ni mga babae kung kinsa ba yun siya. tinuod. Hindi mo yan sumasabi natin na 100% malalaman mo talaga kung sino siya
Lalo na kung mag-asawa kayo, meron diyang tinatawag sa Atilab na mga adjustment period. Yes. Malalaman at Totoo. malalaman mo habang tumatagal, mas kilala mo siya. Kasi may mga ugali talaga na sana siya baka na bang napay ginatago-tago. Pero magkadugay, makabalo juga kung kinsa siya. Makita na nga, mga kapatid, isa sa mga pinakamahalaga dito na ating titingnan, itong tinatawag na be yourself. Yes. Ano bang ikaw jud kan dili ka ingon nga bitaw ka nang Magpaka-as if. magpaka-as-if, no? Sabi pa nga dito Ate Labs, ang una nating titingnan is take off the mask. Dapat Yes. alisin mo talaga kung sino yung kanabang di ka magpaka-as-if, no? Alisin mo ang maskara. Dili ka ingon nga manundog ka sa karakter nga sa uban nga kanang ginasundog ra nimo kundi magpakatotoo ka sa iyong sarili, no? Alam mo ba, maraming lalaki ang takot ipakita ang kanilang kahinaan dahil akala nila dapat laging strong o perfect. Pero Ate Love, ang totoo, mas nararamdaman ng babae ang koneksyon kapag nakikita nilang tao rin ang kanilang asawa. Totoo. Yan, Ayan. tao rin tao rin ang kanilang mga asawa. Kaya naman kapag ang lalaki ay laging nakamaskara o laging okay lang ako, no, parang may pader sa pagitan ninyo. Kaya naman mga kapatid, ang emotional connection ay nagsisimula kapag binuksan mo ang pinto ng iyong puso. Yes. Yung gikan jud sa imong kasing-kasing, ipakita jud nimo sa imong partner kung kinsa jud ka. Oo, dili ka magka-plastic jud o mag-plastic. Sometimes, Kuya Jerry, no, kay kanang labi na ka na mag-uyab pa bitaw, kanang ipakita ni mong, ay, magkuanjo ko saya, maghatag ko permi of flowers, maghatag ko chocolate. Niya, pagabot di ay sa minyo, nagyundangan na nimo kay nga naman, ay, ato pamantong kuan, minyo naman takaron, dahil naman ni nga level. Pero sana hindi ganun, no? Yun bang, sabihin mo talaga sa kanya kung ano ka, kung sino ka nung magjowa pa kayo. Sana ganun ka pa rin kahit na kayo mag-asawa na. Kaya naman Ate Love, no, hindi lang ating puso dapat nating buksan, pati na rin ang ating mga takot at pangarap. Kaya naman importante talaga tong be yourself. Yes. Sabi dito Ate Love, kung bumubuo man or bubuo man ang ng emosyon na connection, kailangan itong manggaling sa dalawang taong ipinapakita ang kanilang tunay na pagkatao sa isa't Oo, isa. kana bang no pretending. Yung kung sino ka talaga, yun ang ipakita mo. Kung ikaw talaga ay hindi kumakain ng gulay, okay lang yan. Oo. Yung mga ganun ba? Magpaka-as Huwag ka if magpa-pretend na Oo. kumakain talaga ako ng gulay pero pagka maminyo na di ay mo dili di ay ka mukaon kaysa tinuod lang dili man jud ko mukaon og gulay. Ana ba no? So yun bang magpakatotoo? Maging tapat at natural upang mabigyan siya ng pagkakataong mahalin kung sino ka talaga. Yes. No? Hindi ang isang imbentong imahe na sa tingin mo ay kailangan mong ipakita. Kahit pa sa tingin mo ay kakaiba ka, ipakita mo pa rin. Baka yon mismo ang magugustuhan niya sa iyo. Kaya naman Ate Love, makikita natin dito, itong vulnerability is not weakness. No, ang atong Yes. pagkahuyang ba, ang atong mga kahinaan, wala na nagpasabot nga weakness na para sa iyang mga mata. So hindi ito kakulangan mga kapatid. Kasi alam naman natin kung makikita natin sa book of 2 Corinthians, no? Connect natin sa Yes. chapter 12 verse 9. Ang sabi dito, ang aking biyaya ay sapat sa iyo, sapagkat ang aking kapangyarihan ay nagiging sakdal sa kahinaan. Kung ang Diyos ay kumikilos sa ating kahinaan, ganun din sa ating relasyon. Yes. Diba? Oo, sa totoo. tuwang magtiayon, mag-asawa, kung sa'y kahinaan sa inyo, siyempre ang asawa mong babae ay may kahinaan, ikaw din ay may kahinaan, diha mo hinoon, mukuha o kusog. Kung bangunsa mo magtinabangay. Nga nara po ang atong Ginoo. Nga nakita sa Ginoo, kung sa takahuyang, mas ginapuno niya o ginahigugma ta pag-ayo tungod sa ato ang mga kakulangon. Yes. So nga nabuta sa ato ang husband and wife. Kaya naman importante na huwag tayong magpaka-as-if kung ano ba tayo. Huwag tayong mahiya. Pakita natin na kung saan pagkaon ang di mo ganahan, mo siyang inan niya, di ba ko ganahan yung anak kay wa di ko na di masud sa akong ginawaan. Sorry kung kaayo. Mamnya wa ka nagtugan, dili ka honest. Kaon ka niya. Mudi wala siya, dagan-dagan kagkuan niya. Iluwa da ito nimo kay hadlok ka nga makuan siya kanang baka Ma-turn off. ma-turn Oo. off. No? Mintras sayo pa, mintras kabalo pa siya,
di po mo mahibal ang good ati love kung love jud ka niya. Yes. Oo. So, ipakita kung kinsa ka. Lalong-lalo na, ito Kuya Jerry, lalong-lalo na sa mga newlyweds. Oo. No? Kaya napakuya, pakunkuan pa diya. Oo, Murapag ka na. As if pag yun ba? Oo. Ikaw, Ate Love, naalala mo pa ba nung time kan pa, kanang uyab pa, kanang kwan? Unsa bang mga butangan na hadlok na mo ipakita sa kuha? Oo, lagi no, katong times nga katong magjowa pa mi ni Kuya Jerry. Oo. Kasi mga ka-family matters no, nung time na magjowa kami ni Kuya Jerry, hindi naman talaga kami matagal na nagkasintahan. Kasi 11 months pa lang na after pagka 11th month namin, kasal na namin. So Oo. parang 3 beses lang kami nagkita, yung pangatlong beses, yun na yung araw ng kasal namin. Kaya nung time na nagsama na kami ni Kuya Jerry sa iisang bubong, parang dun kami nahirapan sa adjustment ng bawat isa. Kasi nga hindi pa namin masyadong kilala yung isa't isa nung time na magkasintahan pa lang kami. Pero yung natatakot ako, yung ano pa lang, dalaga pa lang ako Kuya Jerry nung magkasintahan pa lang tayo. Parang natatakot ako na baka yun Ma-turn bang off? ma-turn off ka na kapag kasi masyado akong silosa. That time. No, natatakot ako na baka kapag maipakita ko sa iyo na silosa ako, no, parang baka ma-turn off ka. Kaya medyo pinipigilan ko yung sarili ko pero minsan talaga parang hindi na mapigilan minsan. Pero lalong-lalo na yung sa physical din. Sa physical, no, parang nahihiya ako na makita mo ako na kanabang matulog no, nagnganga, ano ito. Mahadlok gyud ko na maulaw gyud ko ngay nana ba, pero alam mo yung dapat pala dapat tanggapin mo rin yung partner mo kung ano talaga siya. Oo, sa kuha pod. That time, no, kanang uyab pa ta, sa kuha man gud mahadlok ko nga unsay mga dili nako ganahan or kahadlokan nya may bal-an nimo. Like Oo. mahadlok ka og kanang kanang ipis. Adi mo ko mahadlok og ipis. Kanang bitong sa biyahe kanang kuan na isahay nga dali ra ko kapuyon, dali ra ko Yes. maluya. So samtang magsakay, pass it jud nga kaya nimo ang long distance nga biyahe. Pero kung ako ray sa awa na, pero kung nag-asawa na mi ay kabalo yun sa tila kung unsa ko kahina ng mga long distance nga biyahe. Yes. Ang importante diyan no na kahit na makikita mo yan sa partner mo, yung pagmamahal mo andyan pa rin. Oo. Kaya share who you really are. Huwag ka mahiya, huwag ka matakot. Ipakita mo Oo. kung asa ka dapit huyang. Ayaw kahadlok kung huyang ka diya, kung weak ka diya, pakita mo sa kanya na ganun ka talaga. Oo. Number 3, pang last atila, meron pa ito. Sabi dito, share your past and your future. Huwag Yes. kang matakot i-share ang iyong nakaraan at sa kanang umaabot pa ninyo. No, ikwento ang iyong kwento. Mo na ikwento ang iyong kwento. Bakit? No, hindi lang kasi kung musta ang trabaho. Ang dapat pag-usapan, i-share mo kung ano ang nagpapasya sa iyo nung bata ka. Yes. O kung ano ang kinatatakutan mo sa pagtanda. Oo. Mao po ni kanang mahadlok ka ng kuan nga tigulang mo natural man yan, no? That is the reality man jud na. Pero isulti sa iyahan nga nang imuhang dili gustong mahitabo. Kasi Ate Love, sapat niyong maupo kayo at magkwentuhan tungkol sa mga ligalig ninyo sa buhay. Yon ang tunay na fuel ng connection. Yes, totoo yan. Kung wala ang fuel sa inyong communication, na matigualang na lang mo di sa iyong balay, wala kang mo hinoy maayong nga communication sa usag-usa. No, kaya naman mga kapatid, importante itong number 2. Sabi dito sa number 2, share who you really are. Yes. Ayaw itago-tago kung kinsa ka. Nagitikan taga rin, nakalala mo ba yung isang kanta Tilab na ipakita sa mundo kung sino ka talaga. Oh. Pinoy ikaw, Pinoy ako. Oh, di ba? Yes, totoo naman. Share who you really are. You don't need to pretend. Nako, Yes. 2 pa lang po yan sa 5 pag-uusapan natin sa umagang ito. Kaya bago tayo dumako sa ating pangatlo hanggang Yes. pang-5, ay mag-break po muna tayo sandali at pakinggan muna natin ang Family Matters theme song. Magbabalik ang Family Matters dito sa 1116 DXAS, your community radio.
Ang Diyos ang nagbuo at nagdisenyo sa diyang kay ganda at mahalagang pundasyon. Tayo ay bahagi ng dakila niyang plano. Oh, pamilya, tayo ay manalangin. Panginoon, maghari ka sa aming tahanan. Panginoon, ikaw ang manguna sa aming buhay. Ang pag-ibig mo ang aming kailangan. Ang salita mo ang aming gabay. Kung ikaw ang kasama, sigurado ang tagumpay. Sa gitna ng pagod at ingay ng mundo, may isang silungan na laging totoo. Hindi man perpekto at minsan hindi nagkakasundo, babalik at babalik pa rin sa'yo. Oh, pamilya, tayo ay manalangin. Panginoon, maghari ka sa aming tahanan. Panginoon, ikaw ang manguna sa aming buhay. Ang pag-ibig mo ang aming kailangan. Ang salita mo ang aming gabay. Kung ikaw ang kasama, sigurado ang tagumpay. Bawat ama, ina at anak, bawat mag-asawa, lolo at lola, Panginoon, sa iyo namin inaalay. Ito ang aming panalangin, kami ay iyong dinggin. Panginoon, maghari ka sa aming tahanan. Panginoon, ikaw ang manguna sa aming buhay. Ang pag-ibig mo ang aming kailangan. Ang salita mo ang aming gabay. Kung ikaw ang kasama, sigurado ang tagumpay. Maghari ka sa aming tahanan. Panginoon, manguna sa aming buhay. Ang pag-ibig mo ang aming kailangan. Ang salita mo ang aming gabay. Kung ikaw ang kasama, sigurado tagumpay. Panginoon, maghari ka sa bawat pamilya. Panginoon, maghari ka sa aming pamilya. Panginoon, maghari ka sa aming pamilya. Kayo pa rin ay nakikinig sa 1116 DXAS Radyo Komunidad. Ito po ang programang Family Matters at kami po ang inyong mga kasama, Ate Love. At Kuya Jerry. Mga kapatid, ang DXAS ay isa sa mga himpilan ng Far East Broadcasting Company at kasapi sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang FEBC ay isang non-profit, non-commercial, and donor-based radio station. Dahil sa katapatan ng ating Diyos at sa inyong partnership, tayo ay nagpapatuloy sa paghahatid ng mabuting balita ni Kristo.
Kaya naman mga ka-Family Matters, inaanyahan namin kayong maging bahagi ng ating radio ministry. Pakiscan po ang QR code ng ating GCash or bank account para sa inyong donation. Please send us a message para ma-acknowledge po namin ang inyong donation. Maraming salamat sa inyong partnership and God bless. Ayan, bago tayo magpatuloy, Kuya Jerry, happy listening muna sa ating mga tagapakinig mula sa ating Facebook page. Happy Oo. listening kay MC Winner, kay Ate Lalay. Yes. Happy listening kay Ma'am Baby Riangela Hayaw. Happy listening kay Christian John Dumaog Tunday. And sa ating kapatid na si Jekay Baya, Ate Jess, happy listening sa inyo dyan. At sa ating ding isang kapatid, si Marites Calobayo from Zamboanga City. Happy listening din kay Fully Sales Primo, Apriniel De Loro, and Rama Pinky Salvador. Naku, maraming salamat po sa inyong pakikinig. At sa iba pa nating tagapakinig mula sa Zamboanga City, Basilan, Sulu, at Tawi-Tawi, pati sa iba't ibang dako ng mundo via live stream. Happy listening po sa lahat. Naway, nandyan kayo palagi sa ating mga programa, sa ating Yes. Family Matters. Ayan. Ate Love, no? Sabi ng ating mga listeners, through FB Ate Love, sila ay magalak na nagpapabati din, no? So, sa mga mag-asawa ni si Pastor Efren at saka si Pastora Emily, sabi nila sila ay po nabibless sa ating topic. Kasi sabi nila, Amen, Pastor. Talagang nakikinig sila. At syempre din sa ating mga kapatid na rin sa Zamboanga City na si Mama Rites at saka si isa lang man to, no? Sabi niya, God is good all the time. At saka si Apriniel De Loro, naka-highlight po ang kanyang message. Salamat po sa pag-share sa ating programa, sa ating Wednesday edition. Naway ang Diyos ay laging nandyan para sa atin araw-araw. Yes. Ayan. At dito na tayo, Ate Love, kanina ay napag-usapan natin ang 2 sa 5 punto sa ways to build an emotional connection with a woman. Yes. Ayan, at ngayon ay ipagpatuloy natin ang 3 punto na ating pag-uusapan. Yes. Ang pangatlo naman dito, Kuya Jerry, ito yung express your love in a variety of ways. O di kaya ipahayag ang iyong pagmamahal sa iba't ibang paraan. Hindi lang yung pag-I love you lang, Oo. no? Variety of ways, iba't ibang paraan. Hindi mo kailangang palaging gumawa ng malalaking gesture, no, upang makabuo ng emosyonal na connection sa iyong asawa. Oo, no, pinahalagahan ng mga babae ang paminsan-minsang pagbibigay ng bulaklak, ng pabango, Yes. o isang biglaang bakasyon. Yan, medyo natatouch talaga ang mga babae niyan. Ngunit, ang mas maliliit at mas personal na paraan ng pagpapakita ng pagmamahal ay talagang nakakatulong upang mas mapalalim ang iyong emotional na ugnayan. Kagaya na lang halimbawa ng abutan mo siya ng isang baso ng malamig na tubig o di kaya soft drinks. Oo. Ako na-appreciate na talaga. O juice, Ate Love. Yes, yun yung mga maliliit at saka personal na mga gestures na maaari nating gawin. Or di kaya mag-alok na bigyan siya ng masahe sa likod habang nanonood kayo ng TV. Oo. Naku, Gusto ko yan. ganyan. Paborito Napakaganda. Yes. Or di kaya mag-iwan ka ng isang maikling note, Oo. no, sa iyong partner na puno ng pagmamahal sa kanyang maleta kung siya ay magta-travel, or di kaya sa kanyang bag Oo. kung siya ay pupunta ng trabaho, no, tapos hahanapin niya doon, tapos makikita niya, I love you, ingat ka lagi. Wag lang yung prank. Oh, yes. Lahat ng ito ay mga simpleng paraan ng pagpapakita ng pag-aaruga na makakatulong sa pagbuo ng mas malalim at matibay na emotional connection mo sa iyong partner. Alam mo, napakahalaga nito, Kuya Jerry, kasi lalong-lalo na sa buhay mag-asawa, no, mahalagang hindi lamang natin sabihin na, sabi ko nga kanina, yun bang hindi lang puro I love you, no, yung isang salita lang yung kaya nating gawin. Kaya nga sinasabi variety of ways, kundi ipinapakita rin natin ang iba't ibang paraan. Kasi nga, ang pag-ibig ay hindi lang salita. Ito rin ay aksyon na nakikita at nararamdaman natin araw-araw. Ito yung mga ways na maaari nating ipahayag ang pagmamahal sa pamamagitan una ng mga salita.
no? Pagpapahalaga, yung mga papuri, at pag-aalala. Yun bang pinapakita natin through our words na tayo ay nagke-care sa ating partner. Sabihan mo siya ng amping permi, pag-inom og tubig, mga nana ba? Oo. Stay hydrated, ayaw kalimot, ayaw ni mo singot ha, ayaw pasagdi. Yung mga magganon, or di kaya yung pagpapahalaga mo sa kanya. Papuri, uy, kagwapa kayo ni mo karon, nindot lagi na imong gisuot, nindot kayo imong bag, nindot kayo imuhang makeup, gwapa kay kasi imong makeup. So mga ganong salita, Kuya Jerry, malaki na yung impact sa isang babae. Or di kaya sa mga gawa, no? Kagaya ng pagtulong sa gawaing bahay, pag-aalaga ng mga anak, at mga sakripisyo. Yun yung mga aari nating gawin. At ito ding oras. Pagbibigay ng quality time sa isa't isa. Di ba dito din sa Family Matters, inuulit din natin yan na napakahalaga po na magkaroon ng quality time with your partner. Yes. Yun bang sa isang linggo, magkaroon naman kayo ng movie night, no? Na kayo'y uupo lang sa isang sofa na mag-popcorn, manood ng movie, no? Magkaroon ng quality time. Paglalambing, simpleng yakap, yung paghawak ng kamay, o di kaya biglang paghalik. Naku, isang malaking gesture na yan na maaaring ma-appreciate ng ating mga partner. At ito yung pag-unawa or understanding your partner. Pagtanggap kahit sa kahinaan ng bawat isa. Yes, totoo, Tila. Yun bang, alam mo na may weakness yung partner mo, yung tanggap mo pa rin siya kahit na may kahinaan siya. No? Kapag ang pagmamahal ay pinapakita sa iba't ibang paraan, mas nararamdaman ng iyong asawa na siya ay mahalaga at pinapahalagahan. Sabi pa nga ng Ephesians chapter 5 verse 25, mga asawa, ibigin ninyo ang inyong mga asawa. Ito yung sinasabi ito, gaya ng pag-ibig ni Kristo sa iglesia na ibinigay niya ang kanyang sarili para sa kanya. So ipinapakita ng talatang ito na ang pagmamahal sa asawa ay hindi makasarili. No? Ito yung handang magsakripisyo, magbigay at magmahal ng buo kagaya ng ginawa ni Kristo sa atin. Kaya ang tunay na pagmamahal sa pag-aasawa ay hindi lang naririnig. Ito ay nakikita at nararamdaman. Kaya sa bawat salita natin, sa bawat gawa, ipakita mo sa iyong asawa na siya ay mahalaga at minamahal mo araw-araw. Totoo. Kaya naman, importante talaga itong number 3, ha? Express your love in a variety of ways. Yes. Ipakita ang iyong pagmamahal sa iba't ibang mga pamaraan. Ang mag-iuban natin love nga, dili kayo mabokal ba? Kanang dili siya kayo ginasulti sa pulo. Pero gina-act lang niya. Napo yung uban nga, dili kayo mayo sa lihok. Pero kanunay silang nagasulti sa ilahang kanya, kana dyan mo, oy grabe dyan believe ko sa imo ba? Panyo kay ka ma-discard yung kay ka. At ngayon number 3 atilam ay konektado sa ating number 4. Ang sabi sa number 4 din, itong sinasabi na tell her how much you admire her. Totoo. Sabihin mo sa kanya kanang pag giunsan nimo siya kanang kanunay sa ganang sa Tagalog ng sa Bisaya nang admire ka pimintig ginahangaan. Ginahangaan nimo siya kanunay. Kay usahay man good, no? Kaning mga lalaki usahay, dili kayo expressive, totoo yan. So sa Tagalog sabihin sa kanya kung gaano mo siya hinahangaan. So alam mo ba kapatid, madali lang ito. Naay mga example nga mauni dapat nimong buhaton. Nga aron ang imong asawa kana bang makuan pod maganahan pod sa Yes. imo, ha? Hindi naman sa kanang kanabang dili man sa ingon nga magpasakay ka. Pero ma-feel niya ba na ay crush gyud ko sa kumbanan sa atud ka. Kanang number 1 diri kanang ingon diri nga kapag nalampasan niya ang isang hamon, naay uban diya nga dili siya kayo believe sa iyang kagalingon. Labi na sa iyang kanang trabaho, kanunay siyang ga-share sa imuha kana mo wait gyud ko diya. Pero makita nimo nga lampasan na niya. So, dapat imo na siyang ikuan nga, oy, ang galing mo. Di ba? So, kaya ay personal man o sa trabaho, sabihin mo kung gaano ka proud sa kanya. Yes, totoo. Dili kay nakita nimo nga, oy, nalampasan niya. Okay lang. Kasunod ha, kato na pod sunod nimong i-challenge. Ma-pressure na Hinoo. Ayay nga na, imo ninong isulti. No? Pangalawa, ipakita sa iyong mga mata ang paghanga kapag tinitingnan mo siya. Dili kay imong sigahag mata lang kay kuan bangon kun kay kag mata.
So ingon diri nga bisag sa mga mata mo connect na inyong Yes, mata ba ya? tinuod na Kuya Jerry, no, Oo. labi na sa mga mag-asawa. Oh, kana ba yung smile ka niya, the lucky hat. Oh, galing mo niya, thumbs up. Wow! Believe ako sa iyo. Oh, kapag kasama ninyo ang mga kaibigan, ipagmalaki mo ang kanyang mga nagawa. Yes. Dili kay pakaulawan hinuon nimo sa imong mga friends, kun dili proud kay ka. Yes, Kanya be akong- proud. Oh, kanya akong asawa, karong adlaw, ay grabe ka kuan ni siya kay ngano man nagkuan nananom dito sa likod sa balay. Karon dili na mi kinahanglan mamalit pag gulay kay nananom. Oo, isulti sa imuhang mga friends. Kani akong asawa, grabe bilid di ko ani ngano man. Kay di na ko ani mo matag sayo kay siya na ang muluto para sa mua. Oh, proud kay ka. Of course, the same with the husband po, no? Dapat ganun ka rin ikaw, asawang babae, maging proud ka rin sa asawa mo na lalaki. Oh, kana bitaw magtapok-tapok at tila mabi ng panahon nga kana bitong May ang pagmalaki nimo. Ang mga lalaki, mapagmalaki nilang kanang asawa, minatapok. O pre, kumusta ang yung kulay dito ah? Pilig ko sa akong asawa kay wa pa gani ang amos sweldo pero grabe na kami masubrahan man. Nga na lang ko nga daghan makaisyag na kuan kay maayong dala. Oh, di ba? Proud kay sila. Mabitan na sa araw ng mga ina, kana bitong kasi last month at love, no? Women's month man jud, yes. no? Mao ni imong pan nga kanang adlaw imo siyang ikanang murabag kanang I-appreciate. Oo, na palay award o appreciation award. Oh, mao na dapat natong buhaton, no? Ingon diha nga pasalamatan mo siya sa pagpapalaki ng iyong mga anak kay ang kanang pag-atiman biya sa mga bata, no? Dili lalim. I'm sure at love dili matawid yun na dapat 50-50 man yun. Pero kanang time kung pila ka oras ang Google sa inahan kaysa amahan, mas taas ba ya ang time sa inahan? Yes. Oo. Kana palang bagong na tao, kanang infant pa lang nga bata. Grabe ang mga asawang babae. Sa kanang pagtimpla gatas, kanang manghilat, taas kaayo. Wa mo ko ingon diri nga kami day mga lalaki kuya, kitayo day mga lalaki kay Jerry. Kita ang padaganhangat buhay, kita ang naghatid ng pera sa pero kanang what I mean ba kanang ang ilaha yung Ang effort, pag-antos. iba ang effort talaga Oo. ng isang ina. Nga nang ibo yung isulti sa iya nga grabe juga kahanga sa iyang gibuhat sulod sa imong panimalay. So kaya naman mga kapatid, no? Bukod pa rito kung pakiramdam mo ay naging malamig o routine na ang inyong relasyon at iniisip mo kung paano muling mapalapit sa iyong asawa, balikan ang dati at magsimulang magbigay ng taos-pusong papuri. Kapatid, siguradong mapapangiti mo siya at muling magliliwanag ang inyong samahan. Muna yung mga dapat natin yung tandaan. Kaya naman mga kapatid, no? Sayo pa dito, kailangan natin ang sparks ng paghanga. Kapag Yes. sinabi mo kay Mrs. na believe talaga ako sa diskarte mo sa mga bata, kaya naman usahay nga madiskarte yun na sila. O hanggang ngayon, ikaw pa rin ang pinakamaganda para sa akin. O mao na yung mga, dili man na yung mga atik-atik, pero mao na imuhang the way nimo siyang gi-admire. Oo, yes. Kanang naagya po yung mga inanang awards, Kuya Jerry, ba nga, ay, kagwapa jud nimo. Or di kaya, kanang simple lang at tutukan nimo siya, samtang ga make-up, Oo. no? Kaya naman ang babae mga kapatid kahit gaano pa yan kapagod sa kanyang mga gawain o sa trabaho, kapag narinig niya ang words of admiration mula sa kanyang asawa, parang nawawala ang lahat ng pagod. It's like a recharge for her soul. Kaya kung imo nang isulti sa iya, mawala na yan. Kakapoy. Yes, tinuod Kamot na. na ka ng emotion ko na. Thank you talaga, love. Thank you talaga, Han. Thank you talaga, Langga, sa lahat ng pag-aasikaso mo sa bahay, sa mga bata. Kita ko na pagod ka talaga. So, ngayon, may surprise ako sa iyo. Kumain tayo sa labas. Yes. Diba? Na siya, makapalipin na siya kasama ang mga bata. Kung wala, mo siyang i-treat lang, bisan dili kayo man nindot, o kanang bang magasto, kana lang mga words of admiration lang good. Dili kay ingon nga pag-abot sa balay, hukari ko, gutom kayo ko na. Yes. Nalabayon yung plato kung buto na siya.
So, mauna, no? Tell her how much you admire her. Yes, yun ang ating pang-apat at napakaganda. Coming from Kuya Jerry po yan. Oo. Coming from a husband Oo. himself. Ayan. At ang ating panghuling punto, sabi pa nga dito, be there for her through health challenges. So, parang inano ko lang Kuya Jerry, ni-revise ko lang ng konti para naman na magandang pakinggan sa buhay mag-asawa. Be there for each other. Oh, 'di ba? Be there for each other through health challenges kasi hindi naman talaga natin may pagkakailana sa kadugayon sa inyong relasyon na buhay mag-asawa. Muagi yun mo pagsulay, lalong-lalo na sa inyong health. Yes. No, muagi gyud. So, maging nariyan kayo sa isa't isa sa panahon ng karamdaman. Alam mo sa buhay na mag-asawa, darating ang panahon ng kahinaan. Ito physical man o emosyonal. Kaya ang tunay na pagmamahal, ito'y nasusubok hindi lamang sa masasayang sandali, kundi lalo na sa panahon ng karamdaman. Totoo to, Kuya Jerry. Mas lalong nasusubok ang buhay mag-asawa kung ang isa may nararamdaman na. Alam mo Kuya Jerry, may ibang nalalaman tayong mga stories no na yung iba iniwan na nila kasi hindi na nila kayang alagaan yung kanilang asawa. Nakakalungkot. No, na yung kanilang partner hindi na nila kayang alagaan, give up na sila kaya yung iba iniiwan na lang nila. No, nakakalungkot isipin minsan. Kaya doon nasusubok talaga. Sa ganitong mga pagkakataon, mahalagang ipakita na hindi kayo nag-iisa, na magkasama ninyong harapin ang anumang pagsubok. No? Sabi pa nga dito sa ating article, walang mas magpapalalim ng inyong emosyonal na koneksyon kundi ang sabay ninyong pagharap sa mga pagsubok, Yes. especially sa kalusugan. duha jud mo. Yes, kaya dapat maging present kayo sa isa't isa. Maging present ka sa kanya at ikaw din, no? Nandyan ka dapat para sa iyong asawa. Tanungin kung paano mo siya masusuportahan, ang iyong asawa. At kung kailangan niyang pumunta sa ospital para sa check-up, no, samahan mo siya. Oo. Kung maaari mo siyang samahan sa mismong proseso ng check-up, gawin mo. Yes. Yung bang andyan ka talaga, no, all the way. Oo. Ipaalam mo sa kanya na maaasahan ka niya. Na handa kang samahan siya sa mga panahong sa panahong ito ng pag-aalala bilang magkaagapay. Kasi nga, kapag kayo'y mag-asawa na, magkaagapay na kayo. Kumbaga, magkatuwang na kayong dalawa. Alam mo, may mga punto tayong i-share sa umagang ito, Kuya Jerry, kung paano ba maging nariyan sa isa't isa. Ano ba yung kahulugan ng pagiging nariyan para sa isa't isa? Unang-una, ito yung pag-aalaga. Ano, pag-aasikaso sa pangangailangan ng iyong asawa kapag siya ay may sakit. Hindi yung, naunsa ka naman, nagdanghag naman ka. Alam mo, may kakilala ako kayo dyan. I-share ko lang, no, na may kakilala ako ba na yung asawa niyang lalaki ay naiiwan lang minsan sa bahay. Kasi nga, nagtatrabaho pa yung asawang babae. Tsaka may katandaan na sila. And then, walang naiiwan sa kanyang husband doon sa bahay. No? Kaya may mga maintenance na kasi yung si husband. And then, minsan nakakalimutan kasi nga, medyo nasa edad na rin. Alam mo yung, kapag hindi na inom ni husband, pag uwi ni wife, ay naku, nagtatalak na si wife. Uy, di ba ingon ko nimo, inom malagi ni, naunsa ka man, bahala ka, wala jud ko'y labot, unsay may tabo sa imuha. Nako. Mga ganun ako, napakasaklap at lungkot isipin. No, wag po tayong maging kanabang dili ta dapat masumhan sa pag-atiman. 'Yun ang pag-aalaga, yung pagdamay. Ito naman yung pakikinig at pag-unawa sa kanyang pinagdaraanan. Lalong-lalo na kapag yung partner natin ay siguro sa sobrang lala na ng sakit, kailangan ng mag-bed rest. Wag nating isipin ba na kanabitang gikapoy naman ko ani, oy, sige pabakod niya, ipahigda ko naman, namurag kapoy na kayo. So dapat nandyan ka lang, pakikinig at pag-uunawa sa kanyang pinagdaraanan. Andun ka lang na handang makinig at umunawa sa kanya talaga. Kasi etong taong may sakit, Kuya Jerry, may karamdaman, irritated yan eh. Irritable yan, marami yang iniisip at saka nagiging nanliliit yan sa sarili. Kaya dapat nandun lang tayo para damayan sila. At pangatlo, pagpapalakas ng loob. Ito yung pag-cheer, pagbibigay ng pag-asa at encouragement.
be their cheerleader. Na, uy, huwag ka mag-give up. Kaya natin to, mairaraos din natin tong challenge na to sa buhay natin. No, andyan ka lang magpalakas ng loob sa partner mo. Yes. At panghuli yung panalangin. Yes. No? Paglapit sa Diyos para sa kagalingan at lakas. Importante kasi yan, Ate Yes. Love, kasi tayong mag-asawa, unang-una, may mga ideya tayo talaga na anong dapat gawin. Pero kung wala na talagang ibang paraan, wala nang iba kundi panalangin lang. Lumapit tayo Yes. sa ating Panginoon. Hindi, alam mo Kuya Jerry, hindi madaling harapin ang mga pagsubok sa kalusugan, ang presensya at pagmamahal ng asawa, ito yung magiging sandigan natin. Oo. No, kagaya ng sabi ng Galatians chapter 6 verse 2, magtulungan kayo sa pagdadala ng pasanin ng isa't isa. At sa gayon ay matutupad ninyo ang kautusan ni Kristo. So ipinapaalala ng Bible verse na to na sa pag-aasawa, hindi kayo magkahiwalay sa laban ng buhay. Kung ano yung laban ni Mr., laban din yan ni Mrs. Ang bigat na dinadala ng isa ay dinadala rin ng isa pa. Sa pagmamahal at malasakit. Yun ang sa kahayahay man, di ba? Sa ingon pa ganin sa itong mga wedding vows in sickness and in health. Di ba? Ang tunay na pagmamahal sa mag-asawa ay nananatili sa kalusugan man o karamdaman. Sa bawat pagsubok, piliin ninyong manatili sa tabi ng isa't isa. Sapagkat doon, mas lalong tumitibay ang inyong pagsasama. Yun po ang be there for each other or be there for your wife through health challenges. Ayan. Kaya naman mga kapatid, mga ka-family matters, tandaan po natin, ang pagbuo ng emotional na connection sa isang babae ay hindi lamang tungkol sa pag-uusap, Yes. kundi tungkol sa pakikinig na rin, pag-unawa at pagpapadama ng seguridad. Kaya naman mga kapatid, no, may mga paraan sa ating buhay mag-asawa o mga hakbang paano natin to matutugunan. Na una, maging aktibong tagapakinig. Huwag talaga natin tong kalimutan at isa sa mga pinaka-importante na lagi tayong handang makinig kung meron silang mga problema, mga kanang pinagdadaanan na nais nilang i-share sa'yo. Dahil sa buhay mag-asawa, importanteng may makikinig sa kanyang pinagdadaanan. Yes, totoo. So wag lang makinig para makasagot, kundi makinig na rin para umunawa. Alam mo kapatid, kapag nagkwento siya tungkol sa kanyang araw o problema, iwasang magbigay agad ng solusyon. Mabiyan na ang pinaka-importante yun at tilaw. Kana bang maminaw lang ka. Yes. Dili man nila kinahanglan og solusyon good sa tanan nilang gina-share. Kaya ang gusto nila nga mapagawas nila sa ilahang gibati. Yes. So maliban kung hinihingi nila ang inyong opinion. No, sa halip na sabihin ang mukhang napapagod nga ang sa nangyayari ko ngayon. So kumusta ang pakiramdam mo tungkol doon? O kanang nga na makuha na ka. Maminaw ka, usa pa ka, mo take into action kung mangayo silang solusyon. Ikaduha, ipakita ang emotional vulnerability. Hindi ka makakabuo ng tulay kung ikaw mismo ay nakasira. Oo. Mao na bitaw mga kapatid, no, ang pagpapakita ng iyong sariling kahinaan o saloobin ay nagaanyaya sa kanya na gawin din ang pareho. Kaya naman mga kapatid, mga ka-Wednesday, magbahagi ng iyong mga pangarap, yung iyong mga takot o mga simpleng bagay na nagpapasaya sa iyo. Kapag nagbukas ka, mas magiging komportable siyang magtiwala sa iyo. Yes. Pangatlo naman, attention sa maliit na detalye. Importante na. Yes. Kasi ang malaking sorpresa ay maganda. Pero ang maliit na detalye ang nagpapakita talagang nakikinig ka. Totoo. Ayan naman, tandaan ang pangalan ng paborito niyang kape. Dili Yun. kay pangutanon ka. Abot lang kung sa'yo paborito. Kapalo, sayron yun ani mo. Alamin mo kapatid. No, ang malagang event sa trabaho niya o ang pangalan ng kanyang alagang hayop. Kay usahay, atima-atiman la ka niya. Mayra ka kung nanasiya niya. Kung wala, awa kay atiman po sa iya. No, kinahanglan, kung pakita ni mga love niya ang imong iro or cat, lahat po na nimo. No, ang pagtatanong tungkol sa mga ito ay nagpapadama na prioridad mo siya. Tinood na Kuya Jerry, lalong-lalo na sa mga busy na mag-couples. Oo. Pangapat at love, quality time na walang distraction. Kasi, ka-family matter, sa mundo ng social media, ang pagbibigay ng buong attention ay isang bihirang regalo.
Kaya naman, magtakda ng oras kung saan nakatabi ang mga cellphone. Kanang dili ingon nga sige lang mo tan-aw sa inyong cellphone, sige scroll, nya wala na may quality time, wala quality bonding, kung dili maghatag ko mong panahon sa inyong usap-usa. Maglakad-lakad minsan o kaya mag-jogging, punta kay sa grandstand, pasingot ginagmay, nya lakaw mo, kape-kape din mo, o kahit simpleng pag-upo lang habang mag-uusap ng mata sa mata. Yes. Oo. Eyes to eyes. Oo. Panglima, ipagdiwang ang kanyang pagkatao. Unsa man na ipagdiwang ang kanyang pagkatao? Kana bang naka-validation sa iyaha, no? Iparamdam sa kanya na ang kanyang nararamdaman ay valid o katanggap-tanggap. Yes. Dili kay ningon na ka unsa man kadyo ay naginartir bang ka. Kanidyo mga babae, yun di takasabot. May isa mga linya sa mga lalaki baya. Pero tama ba na ikalima? Ipagdiwang ang kanyang pagkatao. No? Purihin siya, hindi lang sa kanyang hitsura. May usahay nga, physical lang kay ita. Kaya mo lalaki, ga-appreciate lang ta kay kan good siya, good, physical, attractive man good siya. No, kundi sa kanyang talino, sipag, o kabutihan sa loob. Sabihin mga kapatid, hangad ko ang tapang mo sa pagharap sa hamon na yan. Kaya naman, mga Family Matters, mga ka-Wednesday ha, mga mag-couple dyan na nakikinig ngayon, ang emosyonal na connection ay parang pag-alaga ng halaman. Timan ko lang nagkatiman kag bulat, iba-iba nang ginadiligan, hantod nga motubo og dindot yun ang iyang pagtubo. Yes. So hindi ito dinidilig lang ng isang beses nang wala nang marami. Kanang ganahan ra kang bubo, pwede po dili, bahala ka diya, no? Kundi unti-unti at araw-araw maging pasensyoso at maging tapat sa iyong atensyon. Yes, naku, napakaganda po ng ating napag-usapan sa umagang ito, ang ways to build emotional connection with a woman. Ang unang-unang punto kanina, Kuya Jerry, ito yung communicate well, makipag-usap ng maayos. Ang pangalawa naman ay ibahagi kung sino ka talaga bilang isang tao. Ang pangatlo naman ay express your love in a variety of ways. Pang-apat ay sabihin mo sa kanya kung gaano mo siya hinahangaan. Ang panglima naman ay maging nariyan para sa kanya sa panahon ng mga hamon sa kalusugan. Maging nariyan kayo sa bawat isa. Ayan, ako dahil wala na tayong sapat na panahon, Kuya Jerry, dumako na tayo sa ating panalangin sa umagang ito. Ayan. Ngayong umaga mga kapatid, tayo po ay manalangin at magpasalamat sa ating Panginoon. Panginoon, salamat sa pagkakataong mapaalalahanan kami ngayong buwan. Ipanalangin namin na ang bawat ama na nahirapan sa gastusin, bigyan niyo po sila ng karunungan at sapat na pasensya. Ipinalangin din namin ang bawat mag-asawa na naway mas piliin nilang mag-focus sa isa't isa kaysa anumang distraction. Panatilihin ninyong nagliyab ang aming mga pag-ibig sa iyo at sa aming pamilya. Ngunit iligtas sa anumang sunog at galit sa pride. Ito pong lahat, Panginoon, ay aming pinapasalamat at dinadalangin sa pangalan ni Jesucristo naming Diyos. Amen. Yes, amen and amen. We would like to greet a belated happy birthday sa ating pamangkin, si Hadassah Marie Baya. Happy birthday, Ading. Ilang ano na kaya siya, Kuya Jerry? Ilang taon na ba? 3 years. 3 years old na. Happy birthday sa iyo, Ading, and see you soon. And happy birthday din sa ating Papa Romel Candawan. Si Pastor Romel Candawan, birthday din niya kahapon, Kuya Jerry. At syempre, babatiin din natin ang happy birthday. Walang iba kundi si Ate Love. Happy birthday! Thank you po. Ayan, and salamat din po sa ating technicians, kina Kuya Romel Paulino and Rolando Alfonso. At abangan ang susunod na programang Radyo Sin Kauman kasama si Otto Mobin. At tuwing alas 9:30 ng umaga mula Lunes hanggang Sabado, mapapakinggan ang Family Matters. Muli kami po ang inyong kasama, Ate Love at Kuya Jerry. Ang Family Matters ay kasama nyo sa pagtataguyod ng pamilyang Pilipino. Magandang umaga sa lahat. God bless and bye-bye. Since 1948, the good news of Jesus Christ goes out to Filipinos across the islands and around the world. FEBC Philippines.
until all have heard.